Okay, so ayan po, magandang hapon po, magandang araw po sa inyo lahat mga madam sir, mga boss. At another property, ayan po. At itong aming ipapakita po sa inyo. So ito po ay rice field na meron po siyang mga puno ng mangga. Sabi natin mango and rice farm po siya. So yan po yung kanyang right of way. Ano ba to, Cedric? Yung right of way niya? Settled na yan o? Ayos na yan. Matagal na yan, okay. Matagal ng right of way. Sa bakit? Kasi tignan mo sa kabila, yung pader ng kabila, tapos yung pader ng kabila, property. So nagbigay sila ng daan para dun sa property na binibenta. So yung kanyang right of way ay nakaalong cemented road, bagong semento po. Ayan. Ayan po, at hindi pa po nila pinapadaanan dahil kagawa lang po. At yun po yung way na papunta po sa town proper, mga nasa 12 kilometers po yung estimate po namin. At dito po yung papunta naman po sa barangay hall, sa school, elementary school, dyan po yung way. So ito po ay ipapakita ko po sa inyo at para ano po ninyo din yung kanyang mga ibang part ng property nito. So itong property nito ay merong sukat na sabihin na nating 3 hectare more or less, kasi ang sabi ni Cedric sa amin nasa kulang-kulang 3 hektarya daw mga siguro 2.9, mga ganun ang sabi niya po sa amin. So sabihin na natin na 3 hectare po siya more or less, at yun nga po, rice field na mayroon po siya mga puno ng mangga. Ang estimate naman pong puno na nakatanim dito ay nasa mga 20 daw po more or less. So ano to, Cedric, yung title niya? TCT to po. TCT. Boy ang nakapangalan. TCT Torrens at Buhay yung pangalan sa title, so no extrajudicial. So at ang presyo po ng property nito ay 4.8 million daw po. May konting bawas pa naman daw po sa presyo ayon kay Cedric, kasi siya po yung may naglapit po sa kanya sa property nito. So nilapit din po niya sa amin para may ipaabot po sa inyo itong property nito, baka sakaling magustuhan nyo. So dyan po sa harap, yan po ay mga kabahay na po yan. Mga kabahay na po yan. Ayan po. So dito sa side na to, yan po yung isang property na nabenta po namin sa isang client po namin. At dyan po sa kabilang property naman po ay may nakabili na rin po dyan. So sa harap nakabakod na, sa side nakabakod na rin, at dito sa side na to nakabakod na rin. So ang babakuran mo na lang doon na sa likod, yung babakuran mo kung sakasakali. So nakalibre ka na sa bakod, at malaking discount mo na yon, o malaking tipid mo na yon sa iyong pagpapadevelop sa property nito in case na ikaw po yung makabili. So ito po ay ano po siya, ang layo po niya sa Maynila siguro sa mga 3 oras, pero depende yan sa flow ng traffic. At ito naman po ay yung kanyang nasasaka po ay nasa mga 2.5, mga 2 hectare ganun. Mga 2 hektarya yung nasasaka. Malapit na sa power line mo. Oo, tsaka yung internet pala tsaka power line andyan lang po. Tapos meron pong cell set po dyan ng mga telco, dalawa, Globe tsaka dito, boss. Globe tsaka dito. Tapos yung power line andyan sa Barangay Road, tsaka yung internet connection, tsaka yung source of water na Nawasa andyan lang din po sa Barangay Road. So yung kanyang haba, yung kanyang right of way siguro nasa mga mahigit 50 lang, no? 50 meters mahigit lang. Oh, sabihin din mga 50 or 60 yung kanyang right of way. Malaki yung pispan niya. Tsaka yung lapad niya siguro sa mga 4 meters yung lapad, no? 4 to 5 yun. 4 to 5 meters yung lapad. So may fish pan din ito. Meron, boss, isa. Ay, meron siyang isang fish pan. At ngayon po kasi meron pong second crop dito. Kaso nga lang konti lang yung sinaka nila. At so pwede ka mag second crop. Saan sila kumukuha ng tubig ng strict? Ang alam ko, boss, may tubo dyan sa babae. Meron sila deep well. So meron silang deep well, tapos yung fish pan na pinagkukuhanan nila ng patubig nila sa kanilang second crop. Okay. So maganda yung property. Ano po siya, dito sa part na harap po niya ay patad. Tingnan po kung patad po siya. At doon po sa bandang likod naman po ay doon po yung may part na hindi po siya, mayroong part na mababa, may part na mataas. Ganun po siya doon sa likod. Aray ko. At ang inaani siguro nito, mga maganda rin na pag Minecraft yung inaani nito. Nag-Minecraft sila dito, boss, mga nasa 180 ka ba nata eh. 180.
So 180 kaban yung naanin nila nung first cropping, main crop. Okay. So second crop ito lang kasi yung tinamnan nila. Ito lang siguro nasa mga ano lang to, no. 1,000 o 2,000 square meters siguro ito tinamnan nila. Ayan. So ito po yung fish pan po niya, papakita ko po sa inyo. Siguro po ito meron po sigurong laman na isda. Pwede rin pong wala. Ayan. So dyan po sa kabila property ay may nakabili na rin po. Taga saan na yung nakabili dyan, boss? Ha? Bulacan. Taga Bulacan. Ito rin eh. Bulacan din daw, boss. Bulacan, yung alam ko rin, Bulacan. So kaya po hindi po nakakatakot dahil parang dito yata sila, boss, oh. Boss, dito may may ano na kabila. So yan po. Hindi po nakakatakot dahil may mga nakabili na po rin po dito na taga ibang lugar. So pag kayo po makakabili, makakapit bahay nyo na rin po sila. Yan po kasi sa kabila kasi mango farm yan eh. Yung kabilang property na yan yung nabili nila, mango farm. At ito nga po ay mango farm din siya pero nasa mga 20 more or less lang yung kanyang puno ng mangga. At yung edad ng mga puno po niya ay mga bata pa. Mga 15 years siguro to. Mga 15 years old. Batang bata pa, kagaya na nakita mo kanina. Tatubang, danuman. Ha? Si danuman na itubo na. Ay, tubo. So yung deep well andito sa fish pan. So okay. So ito po yung pinagkukuhanan po nila ng patubig nila sa kanilang palayan. So may sarili pa silang bako. Tapos ang ganda ng ano nila. Balcony. Yung rest house. Makakabili, boss, may interest na kung anong gagawin niya. So may idea ka na may idea na sila kung ano yung gagawin nila dito. So pwedeng maging farmhouse nila, ganyan, investment, pwedeng retirement or depende yan sa kung ano yung gusto nilang gawin sa property na ito. So may mga puno rin po ng kawayan. Ilan kaya yung puno ng kawayan, Cedric? 1, 2, 3. Apat ata yan, boss. Mayroon pa sa babae. Apat na puno ng kawayan. May Jimelina din yan. Napagkukuhanan ng gagawing pangkubo. Tapos may mga puno rin po ng Jimelina. Yung part po na yan. So dito po, kitang-kita po nyo. Palubog na rin po yung araw. Time check, alas 4 na po ng hapon. O mag-alas 5 na. Ayan. So dito po mayroong part na, yun nga po sabi ko, may part na pa-hilly po siya, pa-slope. Ito, ginawa rin pong bukid to eh. So ganito po yung mga mangga po niya. Ganito po yung ibang mga mangga niya, maliliit pa lang po. Ayan po yung mga mangga po niya. Ayan, so punta natin ibang part. Magandang paglalagaan ng baka to, boss. Oh, magandang paglalagaan ng baka. At maganda rin po itong game farm. Ayan, at paglalagaan ng mga kambing. Na Drake. Paglalagaan ng mga kambing. Tapos ano pa? Pagtaguan ng maraming utang. Ayan. So, asa yung mga Jimelina niya? Ayan o. May mga Jimelina po siya. Yan po yung ginagawa din po mga furniture. O kaya pwede yung pang poste yan. Sa gagawin nilang kubo. Ayan po. Ulitin ko po. 3 hectare po more or less. At yung presyo po niya is 4.8. Negotiable pa naman po yun. May konting bawas pa naman daw. Sabi po ng aming source na si Cedric. Ayan. Cedric Tuber. Nagdadalang tao. Dadalang tao. Ayan. Sablay. May puno rin ng bayabas. Tapos may ipil-ipil. May mga saging din, oh. May mga saging. Ito pa yung mga ibang mangga. At ibang puno ng mangga. Ayan po, oh. So baka hindi lang 20 yung mangga nito, ah. Baka maraming mangga nito. More or less. Kasi hindi natin alam kung ilan talaga yung bilang ng mangga niya. So ganun po yung sinasabi po namin. Ini-estimate na lang po namin. Nilagyan po namin ng more or less. Kasi mayroon po magsabi ng eksaktong bilang. Baka mamaya kulang yung bilang namin. Baka hanapin nyo po sa amin yung ibang mangga po niya. Ayan. So yun nga po, ito po meron po silang bakod. Yan po yung kabilang property. At ito na. Ito na yung boundary. So may poste. May muhon doon, oh. Naputol yung muhon doon, oh. Yan, muhon yun na sila, no? Muhon.
Yan sa may poste. Moon yan. So ito yung ano niya. May poste rin dito oh. So pag ganyan na siya. Okay. Maluwang nga. Kulang-kulang 3 hektarya sabi. At yan po. Yung ibang part ng property. So dyan ay ibang property na yan. Okay. So tara, balik na tayo. Okay. Maganda po yung property. At maganda po siyang i-develop. At yun nga po, pinakita ko naman po sa inyo yung kanyang daan. Meron pong sariling right of way. At meron po itong ayun nga po, sementado yung kalsada po niyang sa may ano po, sa may barangay road, sementado po. At in kanyang dokumento naman po ay clean title daw po dahil buhay pa naman po yung nakapangalan sa titulo. Pero i-check pa po namin kasi wala pong hawak si Cedric ngayon na copy ng title. I-request ko na lang po para ma-check ko po yung sa likod ng kanyang titulo para makita ko kung ano yung mga nakalagay doon. At buhay naman yung nakapangalan na extrajudicial. At maganda rin po dito na yun nga po, marami kayong magagawa sa property na ito pag kayo po ang nakabili. Ayan po. So kung sakaling gusto nyo pong ma-view itong property na ito, tawagan nyo lang po ako, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo. Ayan. So yun yung bakod ng kabila po. Ayan. So mas maganda, mahangin, malamig, at malapit sa school, malapit sa barangay hall. At estimate ko nga nasa town proper, sa palengke nasa mga 12 kilometers, sa T-Plex exit sa Anao siguro nasa mga kulang-kulang 20 kilometers, pero mabilis lang po ang biyahe. Ayan. Kung may katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin para ma-explain ko po sa inyo yung tinatanong nyo po sa akin, or kung gusto nyo nga i-view itong property na ito ng personal, ay mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. Baka wala isda to. Mga may isda to, yung mga siguro mga dalag. Meron man tilapia pero mga ilan-ilan lang. So internet connection meron po sa barangay road, power line sa barangay road, Nawasa sa barangay road po. At meron din po mga wireless na internet connection po. Ayan. Ito malapit na anihin to ah. Okay. Kung kayo po ay mag-viewing nga po, mag-schedule lang po kayo. Ayan. So please follow and subscribe po para sa ibang mga detalye ng property na ito. At hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.